dito talaga maano sa third angel's message, no? And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach. So yun, yung mga kapatid, yung inano sa Panginoon sa atin, no? Unto them that dwell on the earth, unto every nation, and kindred, and tongue, and people. Sing with a loud voice, for God, ano lang mga kapatid? For God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. So ito yon yung kailangan nating i-preach, no, sa sanlibutan mga kapatid. Verse 8, read words, Babylon is fallen. So ito yon, no, yung second angel's message mga kapatid. Kung gaano to kaimportante, no, for these last days. Sa third angel's naman, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. And the smoke, verse 11, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night. Who worship the beast and this image, and whosoever receive the mark of this name. So verse 12, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So yun mga kapatid, no, yung mission natin for these last days is yung mag-preach, no, yung work natin habang maaga pa mga kapatid ay binuksan pa ng Panginoon, no, ang ating daan para makapagtrabaho. Kasi kung yun nga, kung aabutan na tayong gabi, kung sa spiritual pa, aabutan na tayo ng close of probation or mga ano pang mangyayari sa mundo is hindi na tayo talaga makawork mga kapatid, no. So ito yung ginahas ng Panginoon sa atin. Sabi dito sa YRP, page 21, paragraph 1, sabi dito, may dakilang gawaing dapat gawin para sa panahong ito. Ano na mga kapatid? May dakilang gawaing dapat gawin para sa panahong ito. At hindi natin malalaman ang kalahati ng nais gawin ng Panginoon para sa kanyang mga tao. Magsasalita tayo tungkol sa mensahe ng unang anghel mga kapatid, at sa mensahe ng pangalawang anghel. At isipin natin mayroon tayong kaunting pangunawa sa mensahe ng katlong anghel. Ngunit hindi tayo dapat makontento sa ating kasalukuyang kaalam. Ang ating mga pagsumamo na may halong pananampalataya at pagsisisi. At dapat umakyat sa Diyos para sa pangunawa sa mga misteryo na nais paalam ng Diyos sa kanyang mga banal. So ito yung mga kapatid, no, na dapat talaga natin na i-share yung gospel, na yung third angel's message is na yung mga tao ba is ma-aware, no? Ma-aware sa ano yung dumating. Kasi alam natin na may dumating na big crisis talaga, no? Sa sanlibutan ito. So tinahasan tayo ng Panginoon na tayo ay gagawa, no? Gagawa ng trabaho para sa kanya, mga kapatid. Like John the Baptist. So ito yung next question natin mga kapatid. How did John know his mission? So paano nalaman ni John ang kanyang mission mga kapatid? So kung babalikan natin yung Luke 1, ito yun, no? But the angel said unto him, fear not, Zacharias. Sino Zacharias? Yung ama niya. For thy prayer is heard. So sa red words mga kapatid, for thy prayer is heard. Si Zacharias pala ay mapagdasal. Mapagdasal mga kapatid, yung ama ni John. So paano nalaman ni John yung mission niya mga kapatid? Sa John 1:22-23, sabi dito, then said they unto him, who art thou, that we may give an answer to them that sent us? What seest thou of thyself? He said, read words, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. So read word, sa underline mga kapatid, yung mission ni John is nalaman niya dahil siya ay nagbabasa ng mga sinulat ni Isaiah. Kaya niya nalaman mga kapatid, kasi si John is more in study. More in study mga kapatid. Kaya niya nalaman yung mission niya, saka yung pamilya na, yung ama niya is mapagdasal talaga. So binigay sa kanila ng Panginoon yung light, no? Saka si John ay ginamit ng Panginoon as prophet, no?
So yun doon yung nalaman ni John yung mission niya mga kapatid. So how will be certain of our mission? So paano natin na iyakin, no, or paano natin na masiguro yung ating mission mga kapatid. So ito po yung sagot mga kapatid sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study mga kapatid. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So dito natin masigurado, no, yung ating mission kapatid sa pamamagitan ng pag-aaral kapatid, no? A workman. So tayo po ay workman ng Panginoon. So as a workman mga kapatid, hindi tayo makapag-share sa mundo kapag wala tayong pinag-istudihan mga kapatid. No? Walang ibibigay ang Panginoon na blessings through His Word kung wala tayong pinag-istudihan. So sabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. So ito yung sinabi, no, kapatid, na ating matiyak, no, yung ating mission. Kasi paano tayo maka-share? Paano tayo maka-share kung wala tayong pinag-study mga kapatid, no? So hindi talaga mga kapatid. Next question, what did John do to prepare people to accept Jesus? So ano yung ginawa ni John, no, para maipipera ang mga tao sa pag-accept kay Jesus mga kapatid? So yung sagot, Matthew 3 verse 1 to 5 and 6. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So ito yung ginawa ni John the Baptist para yung mga tao maka-prepare, no, sa pag-accept kay Jesus. So yun, nag-preach siya at saka inarepent na yung mga tao, no? Sabi dito sa verse 2, and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So grabe talaga yung work na ginawa, no, ni John the Baptist dati, na which is kailangan din natin ngayon for these last days mga kapatid. Sila na natin na yung panahon is malapit na talaga, no? Work for the night is coming. So verse 5, then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan. At 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So ito din yung ginawa ni John, no, sa pag-preach niya, confessing their sins. So note mga kapatid, our work must be similar to John the Baptist. Ano daw? Yung atin pong gawain ngayon is magkapareha lang, no, kang John the Baptist, to prepare ourselves and others for the second coming of Christ. Hindi lang yun po sa atin, kundi para po sa iba. Kaya po binigyan tayo ng pinasan tayo ng Panginoon na hindi lang sa atin, kundi para may share din natin po sa iba, mga kapatid, no? So walang kaibahan ang work ni John at saka work natin ngayon mga kapatid. CET, page 105, paragraph 1. Dapat tayong magtrabaho habang tumatagal ang araw. Dahil kapag dumating ang madilim na gabi ng problema at dalamhati, huli na para magtrabaho para sa Diyos. So yun sinabi ko kanina na wala na talagang makapagtrabaho pag gabi na mga kapatid, no? Habang umaga pa ay magtrabaho na, no? Si Jesus ay nasa kanyang banal na templo. At ngayon ay tatanggapin ang ating mga sakripisyo, ang ating mga panalangin at ang ating pag-amin ng mga kamalian at mga kasalanan. At patatawarin ang lahat ng mga pagsalangsang ng Israel upang sila ay mabura bago siya umalis sa santuaryo. So kapag tumayo na si Jesus sa santuaryo, so wala na talaga, huli na mga kapatid. It's close probation na, no? Wala na makapag-trabaho. So magtatrabaho magtatrabaho na pala tayo pag tumayo na si Jesus. So hindi na, no, huli na talaga lahat. Hindi na tayo makapagtrabaho.
Kapag umalis si Jesus sa santuario, kung gayon ang mga banal at matuwid ay magiging banal at matuwid pa rin, sapagkat ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay mabubura at sila ay tatakan ng tatak ng buhay na Diyos. Ngunit yaong hindi matarungan ang marumi ay magiging hindi makatarungan at marurumi pa rin, sapagkat kung magkagayon ay walang pari sa santuario na mag-aalay ng kanilang mga sakripisyo. So, kung that time mga kapatid na wala nang makikinig sa ating prayer, na kapag tumayo na si Jesus sa santuario is wala nang makakarinig. Kanilang kung kaya't ang ginagawa upang iligtas ang mga kaluluwa mula sa paparating na bagyo ng puot ay dapat gawin bago umalis si Jesus sa pinakabanal na lugar ng makalangit na santuario. So ito yung mga kapatid, no? Dapat talaga ngayon pa lang dapat mga kapatid is yung work natin is aggressive na talaga, no? Yung urgent na ba, no? Wala nang hindi na patagal-tagal, no? Wala nang relax mga kapatid. Kundi ngayon na, no? Ngayon ang sinabi na Pinoon na mag-work habang open pa ang ating daan, no? Para makapagtrabaho. So next, John the Baptist was preaching in the wilderness. So saan na preach si John the Baptist mga kapatid? In Matthew 3:3, doon sa wilderness. So yung question mga kapatid, what does the wilderness represent? So ano yung wilderness na represent mga kapatid? So simple yung solitary, no? Yung sa Bisaya pa malingaw, no? They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no sweetie, no dwell in. So atin din ma-apply dito yung country living mga kapatid, no? Kasi si John, saan siya tumira natin? Sa country. Tsaka saan siya, ang work na saan? Di ba sa city? Din yung home niya is sa country. So ibig sabihin mga kapatid, ganun din tayo. Diyan tayo sa country, tapos yung work natin is sa city. So next mga kapatid, ito po sa Luke 5:16, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. Revelation 12:14, and the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. So, ibig sabihin mga kapatid, walang workers sa Panginoon na tumitira sa city. Kasi andyan yung malakas na current ni Satanas mga kapatid. No? Yung current ni Satanas ba is gabi, napaka-powerful. Kung mabasa na niya sa statement, saan ba yun? Is yung power ni Satan is kanyang tinipon, no? Para doon niya ibubuhos yung power na sa mga remnant, no? So wala talagang tao ang Panginoon na tumitira sa city. Kasi yung current ni Satan is napakalakas mga kapatid. So note, since the wilderness represents obscurity, John's ministry by the Jordan was in contrast to the popular churches of that day, no? Kabaliktaran yung ministeryo ni John sa mga popular churches noon, no? It is clear that the work of revival and reformation did not come from the popular churches. So bakit mga kapatid? Bakit hindi umano sa kanila, not come from the popular churches? Kasi ibig sabihin mga kapatid, ang punto lang nito mga kapatid is yung ano ni John, yung ministry ni John is kanilang reject, no? Kanilang reject, hindi nila matanggap yung preaching ni John mga kapatid. So kaya yung revival reformation is hindi nila tinanggap, no? Sa kasalasan yung ating mga big churches ngayon, no? Wala sa kanila yung revival and
Reformation. But from a self-supporting, ano na mga kapatid? But from a self-supporting small church, since God used this type of ministry on the first advent of Jesus, He will use He will use similar ministries to prepare people for the second coming of Jesus. So, doon pala gagamit ang Panginoon sa mga nag-self-supporting at small church, mga kapatid. So, dito, malaman rin nito mga kapatid sa sunod na bakit hindi gumamit ang Panginoon ng mga malaki mga churches o mga popular churches, mga kapatid. No? Sasagutin natin yung mga kapatid. So, kung bakit gumamit ang Panginoon ng mga self-supporting, no, small church. So, ito yung mga kapatid na kasi yung pag-preach ni John, yung pag-ministry ni John is hindi talaga nila tanggap, no, dati mga kapatid. So, as a testimony, kapatid, maliit lang, no, gaya sa atin ngayon as a present true believer. So, lahat naman tayo siguro ay dumadaan na yung mga pag-preach natin sa kanila is hindi tanggap, no? Hindi na tanggap kasi siguro hindi nila gusto na maiwan yung trabaho nila, no, sa sanlibutan, mga kapatid. Hindi nila tatanggapin yung revival and reformation message, yung third injust message, mga kapatid. So reject talaga, no? Expected tayo na reject talaga. So bakit ganoon na hindi gagamit ang Panginoon sa mga popular churches? So sabi pa dito sa DA 101 page 3, paragraph 3, in the natural order of things, the son of Zacharias would have been educated for the priesthood, but the training of the rabbinical schools would have unfitted him for his work. So Zacharias, yung ama ni John is would have been educated for the priesthood. So kanya sanang i-school si John doon sa mga rabbinical school. But yung pagtuturo, yung pagtitining ng yung sa rabbinical school is hindi unfitted sa work ni John. So iba, hindi siya fit doon. So anong sinabi dito? God did not send him to the teachers of theology to learn how to interpret the scriptures. No? So sinid ng God, hindi sinid ng Pinoon si John doon sa mga magtuturo ng mga theologians to learn how to interpret the scriptures. So ito yung sinabi, he called him to the, saan na mga kapatid? Desert, that he might learn of nature and nature's God. So dito pa na nilagay si John sa nature. Dito sa mas fitted yung work niya. So sa application natin ngayon is yung homeschool, mga kapatid. So as tayo mga Pinas, mga kapatid, meron tayong mga anak, alam na natin yung pagtuturo sa mga rabbinical schools na may halong error. Yung mga anak natin, mga kapatid, is pag-aralan pa ba natin dyan na kahit alam na natin na pagtuturo nila ay error at hindi fit sa ating work ngayon for these last days? Siyempre, hindi na, mga kapatid, no? So saan tayo ilalagay yung Pinoon? Doon sa wilderness or sa desert, mga kapatid, na doon tayo ay doon yung package lahat, no? Homeschool, doon yung true high education na makita natin sa nature na kanyang mga ginawa, no? Yun ang true higher education, mga kapatid. So yun na yung si John is nag-homeschool. Hindi siya nag-school sa mga rabbinical schools, or sa atin pa ngayon is mga malaking mga eskwelahan, no? Si John ay nag-aaral sa bukid, mga kapatid. So ma-apply natin dito yung country living at saka homeschool, no? So question, mga kapatid, why could not ito yun, mga kapatid, why could not God use the popular synagogues, churches to prepare people to accept Jesus? So bakit, mga kapatid, bakit hindi gumamit ang Panginoon ng mga popular synagogues, churches para sa pagprepara, no, lahat ng tao
sa pag-accept kay Jesus. So, bakit kaya mga kapatid? Sabi dito sa Mateo chapter 15 verse 3 to 9. Ito yung sagot. But he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? So bakit mga kapatid? Kasi may sarili silang pagtuturo or may sarili silang tradition. Now which is iba na sa pagtuturo ni John or kay Jesus, no? So may sarili na silang may sarili na silang tradition o pagtuturo. Human na yung pagtuturo, no? Ito yung sagot kung bakit hindi gumamit ng Panginoon. Ito pa mga kapatid, sa Luke 7:29-30-33. At pagkarinig ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis ay pinatutuhanan ang Diyos na nagsipag-bautismo ng bautismo ni Juan. Sa 30, datapwat pinawalang halaga ng mga parisyo. Ito yung mga kapatid kung bakit isa na hindi gumamit ng Panginoon ng mga processes. Kasi bakit? Pinawalang halaga ng mga parisyo at ng mga tanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos. So may sarili na silang yung tsuri, yung ginamit nila mga kapatid, no? At hindi napabautismo sa kanya. So, yun. Sa 33, sapagkat naparito si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay at hindi uminom ng alak at inyong sinasabi. Siya ay may isang demonyo. So, ito ay parang yung purpose mga kapatid na bakit hindi gumamit ng Panginoon sa mga malaking churches tulad dati yung mga parisyo. Dahil may sarili silang pag-aral na hindi na fitted, no? Sa aral ni Jesus, mga kapatid. So si John 1:11, siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So rejected talaga, no? So yung question mga kapatid, may kabahan ba noon at sa atin ngayon? So malaki kapatid, no? Wala namang pagbabago sa panahon natin mga kapatid noon at saka ngayon, no? Who were these church leaders that rejected John the Baptist? So sino yung mga leaders no na nag-reject kang John the Baptist at kang Jesus Christ and the souls that they baptized? No, sino yung mga churches or mga leaders na nag-reject kang John dati? Sa kanya'y kanilang isinigot sa John 8:33, 37, 39. Sa red words, kami binhi ni Abraham, yung nasabi, at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paano sinabi mo kayo'y magiging laya? So, ito yung sinabi ng mga parisyo dati mga kapatid, no? Talastasan ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo ako'y patayin. Ito yung sabi ni Jesus. Sapagkat ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. So, ito yung purpose mga kapatid, no? Yung nireject nila yung words of God or ministry ni John the Baptist at ni Jesus, no? Kasi yun nga may sarili na silang pag-aral na gawang tao na, hindi na labag na sa kautusan or sa pag-aral ng Panginoon. No? Sila ay nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. So sinabi nila na sila ay binhi ni Abraham, pero yung buhay nila, yung ginagawa nila ay hindi fit sa gawa ni Abraham. So paano nangyari mga kapatid? So paano natin matatawag na sila ay binhi ni Abraham na hindi sila sumunod sa gawa ni Abraham? So rejected talaga mga kapatid, no? Yung message. Kasi hindi nila matanggap kapatid. Kasi bakit? Yung tao kasi may sarili, no? May sariling pa sa sanlibutan, mahirap pa sa sanlibutan, mahirap pa yung Tagalog sa biyaan, no? Iwanan, no? Yung worldly na treasure, no? Kaya hindi nila matanggap yung mensahe, no? Sa revival and reformation. Kasi may sarili pa mga kapatid, eh.
So hirap talaga, no? Kung may sarili pa tayo. What was one reason why the church leaders rejected the ministries of John the Baptist and Jesus Christ? So ano yung isang rason, mga kapatid, kung bakit what was the one reason why the church leaders rejected the ministries of John the Baptist and Jesus Christ? Ito po yung sagot. Sa Luke 20 verse 1 to 2, and it came to pass that on one of those days, as he taught the people in the temple and preached the gospel of the chief priests and the scribes came upon him with the elders, and spake unto him, saying, Tell us, or who is he that gave thee this authority? By what authority does thou these things? No? So ito yung rason, mga kapatid, na leaders rejected, na bakit nila ni-reject yung ministries ni John Baptist and Christ, because may doubt sila, may question sila eh. So sino yung nagbigay ng authority sa inyo na magpahayag ng ganitong klaseng pag-aral? Wala silang ano sa Panginoon ba, no? So may doubt sila. Kaya ni-reject nila yung ministry ni John at saka ni Jesus. Hindi sila maniwala, no? Kasi nga yun, may sarili at saka may tradisyon na sila, no? May sariling pag-aral na sila. Hindi na faith sa pag-aral kay Jesus. Who gave Jesus and John the Baptist the authority to do gospel ministry? So, sino yung bigay? Sagutin natin yung question ng mga Parisyo, mga kapatid noon, no? Tell us, or who is he that gave this authority? By what authority does thou these things? So sasagutin natin, mga kapatid, sa question na ito, who gave Jesus and John the Baptist the authority? So sino yung bigay sa kanila ng otoridad, mga kapatid? So sabi dito sa Luke 4:18, ito yung sagot, mga kapatid. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ano daw? Ang Espiritu ng Panginoon. So ito yung nagbibigay sa kanilang authority. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya. So sino ang sugo, mga kapatid? Ang Panginoon. So yung Panginoon ang nagbibigay ng autoridad sa kanila. Pero ang ginawa ng mga Parisyo ay nireject pa rin. Kaya yun, hindi talaga sila ginamit na Panginoon, no? Yung mga popular churches. Kaya maintindihan natin, mga kapatid, na bakit hindi gumamit ang Panginoon ng mga popular churches ngayon. Kasi nireject nila yung mensahe na yung nagbigay ng task sa kang John at sa kang Jesus ay yung Panginoon, yung Father, upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ng api. So ito yun, mga kapatid, kung bakit hindi gumamit ang Panginoon ng mga big churches or mga popular churches, mga kapatid. So dapat natin maintindihan, mga kapatid, no? Lalo na yun ngayon, sa ating panahon ngayon, na kung bakit magtaka tayo na hindi na tayo magtaka, mga kapatid, kung bakit maliit lang tayo. Hindi tayo sa ano ba? So ito, next question, mga kapatid. What traits were given to those who accepted the ministries of John and Jesus? So ano yung trato, mga kapatid? What traits were given to those who accepted the ministry of John and Jesus? So kung i-accept natin yung ministry ni John at Jesus, so ano yung ating sa Tagalog yan, yung ating ano ba? Yung ititid sila sa atin, yung pangtakot. Ang sagot is John 9:13, 23, 34. Pero ang ating mong sagot ay mapugos tayo sa verse 22. So kung ating babasahin ang mga verses na ito,
they brought to the Pharisees him that aforetime was blind. Yung bulag, mga kapatid, no? And it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. So ginamot ni Jesus yung bulag na nakakita, mga kapatid. Then again, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I wash, and do see. So ako ay nakakita. Therefore, said some of the Pharisees, This man is not of God. So, sinabi itong mga presyo, mga kapatid, no? This man is not of God, because he keep it not the Sabbath day. So siya ay nanggagamot or nag-ano sa Sabbath day. Na Sabbath day, iba yung Sabbath day at saka yung 6 days. So bakit siya nanggagamot ng Sabbath day? Yun yung hindi naintindihan ng mga Pharisees, mga kapatid. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. They say unto the blind man again, What seest thou of him that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet. So nakita ng bulag, nakita ng bulag, no? Kung sa ano pa, sa spiritual pa, galing sa pagkabulag. Pagkabulag means mga kasalanan. Tayo, kaya natin, mga kapatid ba? Tayo ay galing sa bulag na pinagaling ni Jesus, na pag ano ng ating mata, makita na tayo sa spiritual is yung truth, yung light, no? Nakita natin yung truth dahil kay Jesus, no? Tayo ay naging bulag din dati, no? But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight. So yun, tinanong na yung parents sa bata. Iimbis dapat yung parents yung nakakilala sa bata. No, di ba dapat siya yung nakilala sa anak niya na bulag siya. Dapat alam niya. Pero anong sinabi sa read or sa mga kapatid? Pero anong sinabi? Una, dito tinanong siya his parents, and they asked them saying, Is this your son? Who he say was born blind? How they that he now see? So paano siya nakita, mga kapatid? His parents answered them and said, sumagot yung parents, We know that this is our son. Alam namin na ito po yung aming anak. And that he was born blind. Pinanganak siya na bulag. But by what means he now see? We know not, or who hath opened his eyes, we know not. He is of age, ask him, he shall speak for himself. So itanong mo sa kanya, no, bakit siya nakita? Malaki na siya eh. So wala na kaning, dapat kilala niya yung anak niya ba? No? So bakit inano niya pa rin sa kanya anak? No? Anong question na, balikan natin. So ano yung traits? Kung tatagapin natin yung ministry dyan at saka ni Jesus. Ito yung sagot sa verse 22. This word speak his parents because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Ito pala yung so yung parents is natakot na paalisin sa simbahan. Mas natakot siya sa mga tao isa sa Diyos, mga kapatid. Ito yung ma-apply natin yan sa ating panahon ngayon, mga kapatid, no? Kung hindi tayo sa ating pamataya, hindi tayo yung Tagalog ng makabarog. Oh, yun natin. Hindi tayo, yun ba? Yung hindi tayo talaga sa ating pinanghawakan ngayon na truth. Yung pangunahan natin is yung takot. Mas matakot pa tayong mawala sa simbahan kaysa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo true converted. No? So ito yung ginawa, ito yung sinabi ng yung parents ng bulag na bata na ginamot ng Panginoon, na nakakita, no, as a spiritual, nakita niyo yung light, no, nakita niyo yung glory of God, no? Therefore said these parents, he is of age, ask him,
If this man were not of God, he could do nothing. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and those thou teach us. And they cast him out. So yun mga kapatid, no? Na yung work natin mga kapatid is napaka solemn talaga ngayon for these last days. Walang kaibahan kay John at kay Jesus yung work natin ngayon mga kapatid, no? Wala nang patulog mga kapatid, wala nang pa-relax-relax, kundi tayo na ay tinawag ng Diyos para sa trabaho, no, ngayon. So gayon pa man, tinanggap ba ni Jesus ang pagsamba ng mga individual na nakatanggap ng katotohanan ng langit mula kay Juan Bautista at sa kanyang sarili? Question to mga kapatid. Tinanggap ba ni Jesus ang pagsamba ng mga individual na nakatanggap ng katotohanan? So yung sagot, yes mga kapatid, no? Nabalitaan ni Jesus na siya'y kanilang pinalayas. At nang siya'y kaniyang matagpuan, ay sinabi niya sa kanya, Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, Sino siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya? At sinabi sa kanya ni Jesus, nakita mo na siya. So nakita mo na siya, no? At siya nga ang nakikipag-usap sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at sinamba siya. So tinanggap ni Jesus, mga kapatid. Sunod mga kapatid, ang mga leader ng reliyon noong panahon ni Juan ay hindi tinanggap siya at ang kanyang ministeryo. So rejected mga kapatid, no? Ni kinilala niya ang mga kaluluwang kaniyang binautismuhan. Hindi nila itinuring na ang mga kaluluwang iyon ay bahagi rin ng simbahan ng Diyos. Dahil si Juan ay tunay na bahagi ng simbahan ng Diyos. Dahil siya ay naging karapat-dapat sa pamamagitan ng banal na espiritu. Gayon din, ang mga taong biinyagan niya, ganun din ang mga taong biinyagan niya. Maraming Hudyo, tulad ng maraming Seventh-day Adventist ngayon, mga kapatid. Ang hindi lubos na nakaunawa na ang isang spiritual na connection kay Jesus sa pamamagitan ng pamuhay sa kanyang katotohanan ay ginawa kang bahagi ng simbahan ng Diyos. Ang parehong mga pagpapalagay, damdamin at pakilos ay sasagawa sa mga huling araw na ito sa mga mensahero ng Diyos na gumagawa ng katulad ng gawain ni Juan at Jesus. Ang parehong mga pagpapalagay dito mga kapatid, damdamin at pagkilos ay isasagawa sa mga huling araw. Ngayon mga kapatid, no? Ngayon, na ito sa mga mensahero. So tayong mga kapatid is mensahero. Walang, walang absented. Once na ikaw ay followers of Christ, ikaw ay isang mensahero din mga kapatid. Hindi lang tayo listeners, kundi tayo ay doers, no? Ng Diyos na gumagawa ng katulad na gawain ni Juan at Jesus. Yung work nila is similar sa atin mga kapatid, no? Dati. Sa Greek Controversy, page 181, paragraph 1, sabi, ang mga kinatawan ay pinayuhan ang konsehal na magpatuloy sa iglesia, kung saan ipinahayag nila na walang kaligtasan. Ito yung sumagot, si Zwingli. Mga kapatid, kilala yung Zwingli? Yung pioneer ba to? Yung si Zwingli, no? Dati? Reformers. Reformers. Oo. Ito yung sinabi niya, huwag mong hayaang kumilos ang paratang na ito sa iyo. Ang pundasyon ng simbahan ay ang parehong bato. Ang parehong Kristo na nagbigay kay Pedro ng kanyang pangalan dahil siya ay nagtapat sa kanya ng may katapatan. Sa bawat bansa, ang sino mang sumasampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesus ay tinanggap ng Diyos. Narito, tunay ang simbahan kung saan walang sinuman ang maliligtas. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo tungkol sa pakikinig at pag-upo sa lalim ng mga pinuno ng simbahan na hindi agresibong naghahanda sa mga tao na tatanggalin siya? So ano yung sinabi ni Jesus mga kapatid sa kanyang mga disipulo, no? Ito, Mateo 15:12-14 mga kapatid. Lumapit ang mga alagad niya at sinabi sa kanya, alam mo ba na natisod ang mga presyo pagkarinig nila ng pananalitang ito?
Datapwat siya ay sumagot at sinabi, bawat halamang hindi tinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. So anong sinabi, read words? Pabayaan ninyo sila. Ito yung sinabi ni Jesus, mga kapatid. Napabayaan sila. Sila yung mga bulag na tagaakay ng mga bulag. Ang umakay sa mga bulag, pareho silang mahulog sa hukay. Ito yung sinabi sa mga disipulo ni Jesus, mga kapatid, no? Sa pinuno ng simbahan, no? Na pabayaan na lang kasi binigay na lang lahat sa kanila yung pag-ministry, pero nireject pa rin nila, mga kapatid. So anong sabi ng Panginoon? Pabayaan na lang sila, mga kapatid. Yung love natin, mga kapatid, sa kanila is nandyan pa rin, hindi talaga yung mawala. Sumasapirit lang tayo sa kanila is ayaw ng Panginoon na tayo ay makabuild sa kanila or tayo ay ma-indoctrinate. Yun. Kaya nagbibigay ng Panginoon sa self-supporting or mga small churches, doon binigyan ng Panginoon yung ano niya upang yung ano niya, yung mensahe niya ay may share, no, sa lahat. Kasi kung doon niya ibibigay sa mga popular churches, may halong error na kasi. May halong error na, mga kapatid, no? Hindi na mapagkatiluan, mga kapatid. So why did so many people sit under these blind leaders? Even though they knew the leaders were in error and not following all of truth. So bakit, mga kapatid? Bakit marami pa rin mga tao na umupo na alam naman nila na yung mga leaders ay natuturo ng mga errors, no? At hindi pumafollow, no, sa mga katotohanan. So bakit kaya, mga kapatid? Sa John 12:42-43, itong sabi, ngayon may sa mga punong tagapamahala ay marami rin ang nagsapalataya sa kanya. Natapwat dahil sa mga Parisyo ay hindi nila siya ipinagtapat, baka sila'y mapalis sa sinagoga, sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Ano na, mga kapatid? Mas inibig pa nila ang papuri ng tao kaysa papuri ng Diyos. So ito yung sagot sa ating question, mga kapatid, no, kung bakit marami pa rin ang na kahit alam na nila yung word, yung truth, mas pinili pa nila, no? Mas inibig pa nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Will the mission and work of John the Baptist be repeated in these last days? So yung mission ba ni John the Baptist at work, yung mission at work ni John the Baptist is ma-repeat ba for these last days? Yes, mga kapatid, no? Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So nangyari na ba ito? Mangyari pa. Mangyari pa, mga kapatid. Sumaulit pa talaga, no? And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So, magpapadala ang Panginoon for this last days. I will send you Elijah the prophet. So, question, mga kapatid, ito ba ay literal ng Elijah? Hindi, mga kapatid, hindi ito literal ng Elijah. Kasi kung literal pa ito ni Elijah na mag ano dyan sa kalangitan, is yung lahat is ligtas, no? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung spirit of Elijah, yung spirit of Elijah ay makatulad, no, sa mga workers of God. Na andyan yung spirit of Elijah ba, na hindi walang takot na magtatrabaho, no? Walang mga doubtful. Yun, ito yung ibig sabihin ng Malakay 4:5-6, mga kapatid. Na sa muling mga araw, yung workers ni Jesus is may spirit of Elijah, mga kapatid, na walang takot, no? Sabi pa ni Jesus na, behold, I am low always, no? So ito yung ibig sabihin ng Malakay 4:5-6. So yun, maulit yung work, yung ministry dyan at sa atin ngayon, no, sa ating panunan.
Dahil may malaking mangyari talaga mga kapatid na hindi pa nangyari noon. Expect tayo mga kapatid, alam natin na yung big crisis is darating mga kapatid. No? So, anong salamin pa ngayon? Dapat tayong lagi maghanda mga kapatid. Handa sa spiritual war at saka spiritual battle. Sa Luke 1:17, and he shall go before him in the spirit and power of Elias. So yung mga kapatid, no? To turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just. To make ready a people prepared for the Lord. Habang si Juan ay nangangaral at nagbibigay sa tabi ng ilog, nagbibinyag sa tabi ng ilog ng Jordan, sino ang kasama niya? Sa John 1:35-37, 35 ng sumunod na araw ay muling tumayo si Juan at ang dalawa niyang at dalawa sa kanyang mga alagad. So ito yung question mga kapatid, no? Na sinong kasama ni Juan? Yung dalawa niyang disipulo. Ano rin ang bahagi ng spiritual na gawain ni Juan? Sa 36, at tumingin kay Jesus habang siya'y lumakad, ay sinabi niya, narito ang Kordero sa Diyos. So ito yung bahagi ng spiritual na gawain ni Juan na behold. No? Behold. Tumingin lang tayo sa Panginoon mga kapatid. Ma-apply natin sa atin ngayon, no? Na behold lang, yun yung bahagi, no? At third question, ano ang dapat gawin sa mga huling araw ito? Ano ang dapat gawin mga kapatid? At narinig siya ng dalawang alagad na nagsasalita at sila'y sumunod kay Jesus. So ang dapat pa natin gawin for these last days is to follow Jesus. To follow Jesus mga kapatid. So anong gawin kung tayo ay follow kay Jesus? Ibig sabihin, may work na gawin. May cooperation mga kapatid. Hayaan na lang ba natin na sumunod tayo sa Panginoon kung wala tayong gagawin? Hindi mga kapatid, kasi yung patungong langit is maraming mga pagdaanan ba? Makaranasan tayo ng pagdaanan. Kung ano yung naranasan ni Jesus Christ dati, as mga followers niya is kailangan maranasan din natin. Kailangan maranasan din yung mga followers niya, mga kapatid. No? So, ang dapat gawin sa mga huling araw nito ay to follow Jesus. As we close, tingnan natin ang mga pangunahing tema ng mensahe ni Juan Bautista upang matukoy natin ang tunay na gawaing sumusuporta sa sarili sa mga araw na ito at maunawaan ang praktikal na espiritual na paghahanda na kailangan para maligtas. So, kailangan natin na tingnan natin ang mga pangunahing tema. No? Ano yon? Ang tunay na gawain, mga kapatid? Anong mga tema ang naging bahagi ng pangaral ni Juan? In those days, came John the Baptist preaching in the wilderness, sabi sa Matthew 3:1-2, of Judea, and saying, repent ye. So, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, ito yung bahagi, no, ng tema na pangaral ni Juan, na which is, ito rin ang atin ngayon, no? Repent ye. What is repentance, mga kapatid? Para sa inyo? Yung sabi na, no, go and sin no more. Na yung repentance is yung ano ba, yung pag-iwas sa kasalanan na hindi mo talaga, never mo talaga balikan, no? Kung ano ka dati at yun, inana mo sa Panginoon yun, wala nang balikan, hindi na, wag ka lang wag mo nang gawin ulit. Wag na gawin ulit mga kapatid. Yung tunay na repentance. Repentance means that converted, true converted mga kapatid. 2 Corinthians 17:11, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa kaligtas na hindi pagsisihan. Datapwat ang kalumbayan ukol sa sanglibutan ay gumagawa ng kamatayan. Sapagkat masdan ang mismong bagay na ito na kayo ay nagdalamhati ayon sa makadiyos na uri. Anong pagmamalasakit ang naidulot ito sa inyo? O anong kalinisan ng inyong sarili? O anong galit? O anong takot? O anong matinding pagnanasa? O anong isigasik? O anong paghihiganti? Sa lahat ng bagay ay pinagtibay ninyo ang inyong sarili na maging malinaw sa bagay nito. So yun mga kapatid, no? Ito yung sagot sa ating mga question. No? Sino ang sinabi ni Juan
Malapit na kapatid. Sino ang sinabi ni Juan na dapat nating makita upang maranasan ang pagsisisi at maging handa para sa kaharian ng langit? So sinabi ni Juan mga kapatid, John 1:29, the next day John said, Jesus coming unto him and said, behold, ito yung sinabi ni John, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So next, anong practical na prinsipyo ang tutulong sa atin na mawala ang paningin sa mundong ito at sa mga kasalanan nito at mas mapalapit kay Jesus? So ano mga kapatid? Yung practical na prinsipyo, He must increase, but I must decrease. So John 3:30. So ito yung dapat gawin natin mga kapatid, no? Natutulong sa atin na mawala ang paningin sa mundong ito. Kasi kung tayo ay mapagtaas, hindi talaga tayo makaano, mga kapatid. So yung ang sinabi niya John 3:30, He must decrease, I must decrease. So sa Testimonies Volume 1, page 321, paragraph 1, sa nakakatakot na panahong ito, bago dumating si Kristo sa ikalawang pagkakataon, ang tapat na mga mangaral ng Diyos ay kailangan magbigay ng mas makahulugang pagtutoo kaysa binigay ni Juan Bautista. Isang responsable, mahalagang gawain ang nasa harapan nila. So ito yung sinabi mga kapatid, no? Mahalagang gawain ang nasa harapan nila. At ang mga nagsasalita ng makinis na bagay ay hindi kikilalanin ng Diyos bilang kanyang mga pastol. Isang nagkatakot na kapamakan ang sumasa kanila. Yun mga kapatid, no? Yung may sa red words, mahalagang gawin talaga ang nasa harapan nila. So sino po nila? Tayo, mga kapatid. Tayo, no? John 4, I must work the works of him that sent me while it is a day. The night cometh when no man can work. So in-apply natin sa ating tema ngayon mga kapatid, no? Na yung work natin is open pa habang maaga pa mga kapatid. Kasi kung yung gabi is dumating na ay wala na taga. Last verse mga kapatid for this Sabbath lesson. Redeeming the time because the days are evil. So wala na talagang pag-aaksayin pa na panahon, oras mga kapatid. Kasi alam natin na panahon ngayon at ang araw ngayon ay napaka-evil na mga kapatid. So wala nang masasayang talaga na oras. Sabi pa sa taga-Efeso 5:16. So yun lang mga kapatid yung araw natin ngayon sa Sabbath School morning na ito, na nawa po ay kahit maiksi lamang po ay may natutunan tayo na lesson, no? May nakuha tayong lesson na yung tema natin is work for the next coming. Na ngayon pa lang, hindi na bukas, hindi na susunod, kundi ngayon, yung sabi ng Panginoon ngayon is yung work natin talaga, no? Yung work natin is aggressive na talaga. Dahil yung mga tao is sa Bisaya pa is namamatay na. Hindi lang physical kundi spiritually. So tayo yung tinaas ng Panginoon. Tayo yung tinaas ng Panginoon sa kanyang mga salita, yung mga words, mga light na binigyan na sa atin. So anong dapat natin gawin is to work habang maaga pa. Ay kung sa gabi na ay hindi na tayo makapag-work mga kapatid. So yun, yung work ni John the Baptist, naintindihan natin, yung work ni Jesus, at saka yung work natin ngayon, no? Magkapareha lang mga kapatid. So praise God po sa araw na po ito. Na po ay may nalaman tayo, no? Napunan tayo ng lessons for this Sabbath morning. So yan na po mga kapatid. Once again, happy Sabbath po and God bless lahat. Amen.